Sometimes it's not always easy bearing Calvary's cross. We've been ridiculed by those who don't know Him and mocked by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, 'cause of all that He's done for me. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, but I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment His hand has held mercy, for all the love that He's shown all my life. A simple things doesn't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. So as for me, I'm gonna keep on believing in the one who's been faithful to me. I'm not out to please this whole world around me. I've got my mind for eternity. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. I've got too much behind me to let this world blind me. To some He is a name, but to me He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga tanging bilang na ating napakinggan ngayong hapon. Okay. So, nalala ko po nagbahagi ng salita ng Diyos. Ang kanya pong na-share sa atin is about be wise. Na dapat daw po tayo maging matalino sa taong ito, taong 2021. At paano po tayo magiging matalino? Well, of course, if we are grounded by the Word of God, dun po tayo magiging wise, no, sa ating pong paglakad sa mundong ito.
At kaya nga po napakahalaga nung quiet time, yung devotion sa buhay po ng mananampalataya. Alam niyo po sa Bible, wala po tayong mababasa na sinabi doon na commandment na thou shalt have your quiet time or your devotion. Wala po tayong makikita. But then pag binasa po natin throughout the whole Bible, makikita po natin doon yung example, yung emphasis kung gaano po pinahalagaan ng mga men of God, even the Lord Jesus Christ, yung devotion or yung quiet time. Now dito po sa Mark chapter 1 verse 35. Ang sabi po dito, in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. So dito po makikita natin mismo yung example ng ating Panginoon. Nasabi diyan, maaga pa lamang, hindi pa sumisikat ang araw, ano po ang kanyang ginawa? Okay, he departed into a solitary place and there prayed. Kanya po. So mismo ating Panginoon Jesus ang nag-set ng example. Now, kung ating pong titignan, ano ba yung prior to that, ano ba yung naging activities ng ating Panginoon? Now, tignan niyo po sa verse 21. Sa verse 21, makikita of Makati. I used to work with School of Tomorrow Philippines. I worked with School of Tomorrow for 27 years. My line of work with School of Tomorrow is that I visit schools, help schools, organize events and activities. I asked my boss, Reverend Berhoki, I told him, sir, our schools in Cambodia needs attention because it's like we have schools in Cambodia for how many years, but we have not been going there for quite some time. And I said, I think it's time for us to visit Cambodia again and be able to help and assist the schools in Cambodia. My burden really is to help schools, assist them, and strengthen the school, because School of Tomorrow is really a ministry that it is reaching a lot of souls for Christ. And I truly believe that Christian education is a tool that can be used to reach out more people. And I said it's time for us to go to Cambodia and see how we can help Cambodia. The first time I set foot in Cambodia, going out on the airport, immediately I saw the emptiness in the eyes of the people. You could really see the people need the Lord. I saw monks going around the city. To the people, they're like gods. They work. It's like they worship the monks. And I said, oh, really, people need the Lord in this place. We need to have more churches, have more workers here in Cambodia. To my mind, we really need to develop and strengthen the schools here. So what I did was, I used all the resources of School of Tomorrow so that we may be able to highlight Cambodia, to the point that I started trainings in Cambodia, training for teachers, supervisors, monitors. We even had our educators convention, and we even have our students convention. The idea is for us to have more activities in Cambodia so that it could highlight Cambodia, and hoping and praying that the Lord will
call more workers in Cambodia. But as the saying goes, if you are the one who sees the need, it is the Lord that will call you. That's when the burden started. And I really prayed about it. And I finally talked to my wife and said, sweetheart, the Lord really is calling me to Cambodia. Immediately, I called up my pastor, Pastor Jerry Nable, and I said, Pastor, finally my wife agreed. Then finally, here it is. Me and my wife answered the call to Cambodia. We are going to Cambodia, particularly in Predihir. Predihir is a province border. It's what you call the Golden Triangle. Okay, a Golden Triangle. It's in the border of Laos and Thailand. So Cambodia, Laos, and Thailand borders. The good thing about that place is, first and foremost, I'm the only Baptist in that area. The very first Bible Baptist church as of today. Right? And with my training in School of Tomorrow, in training young people, that my vision is that for me to be able to start a church, train young people that would be able to reach out Laos and Thailand from Cambodia. It's not just gonna be Cambodia, but the idea is for us to reach Laos and Thailand. It's really an opportunity for us to be able to reach that place from Cambodia. Thank you very much, and I hope and pray that you would help us pray for Cambodia. Cambodia is a potential country wherein we can train future workers that will reach our people for the Lord. Philippians 4:19 says, I will supply all your need according to His riches. Kanina we talk about that. But if you're going to look at the context of Philippians 4:19, it's about Paul encouraging those who are giving to the mission. Remember, Paul is a missionary. And he was encouraging those people who were giving in the mission. And he said, as long as you're giving to the missions, as long as you're giving to the work of the Lord, you will never lack because the Lord will supply all your needs. The more you will give, the more the Lord will sustain you. When you give, you don't lose. When you give, you gain. That's what Paul is saying in Philippians 4:19. For my God shall supply all your need according to His riches. Folks, mission is not begging money. Mission is asking for partnership for us to be able to reach those people who are unreached. Pastor Conway, if you are listening, if you are watching this, thank you so much for your love, for the missions. And we thank you, church, for your love for the missions and the men of the church. We truly praise God for this church who has been a beacon of support for all the missionaries coming from the Philippines, going to all over the world. They said before America was great because they were the missionary sending country. And now it's the Philippines' turn to be the missionary sending country. The more missionaries we send all over the world, the more our nation will be blessed. Thank you very much, and please again do pray for my family, the De Ocampo family. Thank you. Amen. So maraming pong salamat, Pastor De Ocampo. At maasahan niyo po na ang Christ Baptist Church ay kasama niyo po na mananalangin po sa gawain doon po sa Cambodia. Okay? So handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Okay, so kung handa na po kayo, tayo pong lahat ay tumayo.
At muli po nating i-welcome sa ating pulpit ang ating kapatid, Father Bong Corpus. Magandang hapon po sa ating lahat. Habang tayo po ay nakatayo na, magbasa na po tayo ng ating text. Pakibuksan po ang ating mga Bible sa John chapter 13, verse 34 and 35. John chapter 13, verse 34 and 35. Nandiyan na po kayo, say amen. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 34, A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Tayo po'y sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay muli nagpupuri sa iyong dakilang pangalan sa opportunity, Panginoon, na malaya po kaming muling makapag-aral ng iyong salita. Hiling namin dalangin, Panginoon, ng iyong pangunguna. Kami po ay bigyan mo ng malinis na puso, handang tumanggap, Panginoon, ng iyong wisdom. Pangunahan mo po ang iyong lingkod na ang iyong salita, Panginoon, ay maihayag ng buong kapangyarihan. Amin itong maunawaan, Panginoon, at mag-usap, Panginoon, sa amin, magbigay sa amin ng paglago sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ikaw po ang patuloy na malugod at mahayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lahat po ng papuri, pasasalamat ay binabalik po namin sa iyo sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po kayo mo po. Maraming salamat po. Kagaya po ng mga nauna kong preaching, hihilingin ko po na mag-focus po kayo sa salita ng Diyos. Wag po sa akin, kasi baka pag ako po, sa akin ho kayo nag-focus, baka hindi kayo matuto. Pakinggan nyo lang ho yung salita ng Diyos at hayaan nyo ang Banal na Espiritu mangusap po sa inyo. At isa pa pong hihilingin ko, ano pa man po yung mga nakaka-stress na nasa isip ninyo, ay iwan nyo po muna, isang tabi nyo po muna. Labahin, module, nag-iintay na kliyente sa bahay, tripping, magluluto pa mamaya, project, ano pa man. Pwede po pakiiwan muna saglit, pakitabi po muna saglit para makapag-focus po tayo sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Pwede po ba? Nakaka-stress na ho ang buhay natin, huwag nyo na hong dagdagan. Hindi ho mawawala yan kahit isipin nyo ho ngayon. Mamaya na ho paglabas. Napakagulo na ho ng mundo natin, nakaka-stress na po, huwag nyo na masyadong dibdibin. Minsan po, habang kami po ng aking asawa nagdi-dinner, sabi ko po ay, manood nga tayo ng news saglit. So wala pang mga kalahating oras na kalilipas. Sabi ko, patayin na lang natin yung TV. Kasi imbis na ganahan ho kaming kumain, lalo ho kaming na-stress sa mga balita. Napakagulo na ho Noong nakaraang taon, nag-start ng February ba o March, nag-start yung coronavirus. Pero ngayon, sumasama pa yung gulo sa Amerika. Marami pang kaguluhan. Sa bansa lang natin, ang gulo-gulo. Dami nag-aaway dito, daming kaguluhan doon. Daming kasinungalingan, daming pandaraya, panlalamang. Sa Facebook, ang daming na-scam. Napakagulo. Maraming rebellion, maraming violence. Yung tama ginagawang mali, yung mali ginagawang tama. Kaya kahit saan ho kayo lumingon, nakaka-stress. So, marami hong tao na sa dami po ng problema sa mundo natin, ang iniisip hong solusyon o panandali ang pagkawala ba sa kanilang stressful na pamumuhay ay love. Itong topic na to ay pag-uusapan natin hindi ho dahil February na po tomorrow. Nililinaw ko lang po. Hindi po dahil Valentine's na next month. Itong po mensahe po na ito ay last year ko pa po inumpisahan gawin.
Nung sabihan po ako ng ating pastor na, "O Brother Bong, mag-ready ka ha." Alam po ito ng mga men natin na tumayo na po sa likuran ng pulpitong ito. Kapag sinabihan ho kayo ng ating pastor na ready ka, isa ho sa pinaka nakakakabang mga salita na maririnig ninyo, ang mag-ready ka na mag-preach sa likuran ng pulpitong ito kasi hindi ho biro. So nag-ready na po ako, last year pa po ito iniready. And nung sinabihan po ako by end of November na, "Brother Bong, pwede ka ba mag-preach ng January 3? Immediately I said yes. Confident ako, I said yes. Pero sir, naisip ko, New Year pala yon. At sabi ko, parang hindi naman yata tama o hindi yata appropriate na about love ang pag-uusapan ng New Year. So gumawa po ako ng bagong mensahe. At ngayon po, na nabigyan ho ulit ako ng opportunity, sabi ko, tama-tama, magpe-February. Pero hindi dahil Valentine's. Magagamit ko ulit itong ginawa ko na outline. So, sa kabila po ng maraming kaguluhan sa mundo, marami yung iniisip marami yung tao ang nag-iisip na ang solusyon sa kanilang mga stress sa buhay, mga problema, ay love. Sabi nga ng kanta, "What the world needs now, is love, sweet love." Sino nakakalong sa inyo nun? Ay, may nagtaas ko sa likod. May umami ng edad, sir. Isipin nyo, hindi ho Christian yung nagsulat ng kanta. At marami pa hong kanta patungkol sa pag-ibig na hindi ho Kristiyano ang nag-isip. Pero ito ho ang dilema. Iba't iba ho ang pagkaunawa ang tao. Paano ba ang pagmamahal? Ano ba ang tunay na love na hinahanap nila? Iba yung opinion ni ganito, iba yung opinion ni ganyan. Paano kung mali? Paano kung mali ang pagkaunawa ng tao sa pag-ibig, sa love na inaasahan niya? Paano maaayos yung problema niya? For example, may isang tao na maraming problema, pamilya, sa school, ngayon nakakita ng isang matangkad, poging lalaki, sinabihan lang na, "Uy, ang ganda mo naman." Napangiti ngayon si sister. Napangiti. Iniisip niya, may something ka agad. Parang automatic ka agad. Nabola lang eh. Nabola lang, love na. Tahimik kayo pero marami sa atin ganyan. Maraming babae ang ganyan. Sa lalaki ganun din. Ayun, pogi mo naman. Kahit hindi. Nabola lang. Love na kaagad ang punta. Pero isipin niyo, minsan, kapag yung feeling good na yon o yung saya na yon nakuha nila sa maling tao, kahit alam nilang mali, ginagrab nila. Minsan kahit may asawa, nagbigay sa kanila ng ganong feeling, inilalaban pa nila. Nakita nyo? Nami-misinterpret nila yung love dahil they feel good. They receive the joy na hinahanap nila. So kahit mali, ginagrab nila. Kahit may asawa, go lang sila. Ganon din ho sa mga kaibigan natin na nasa same sex na relationship. They don't see anything wrong sa kanilang relationship. Bakit? Because it makes them feel good. And para sa kanila, yun ang definition nila ng love. Wala silang nakikitang mali eh. Yung iba naman, gagawin ng lahat, papatay, magsisinungaling, manloloko, makuha lang yung love. Meron naman na akala nila matutumbasan ng pera ang love. They give all the material things. Lahat ng regalo. Tinatambakan ng bulaklak, tinatambakan ng tsokolate hanggang magka-diabetes yung girlfriend, yung asawa. Relo, trip dito, trip doon. To the point na yung essential hindi na nabibigay dahil puro material na lang na bagay. Yung oras, wala na. Yung respeto, wala na. Yung understanding, wala na. So, nasa na yung love? Naging material na bagay na lang yung love. And it leads to greater problems kasi minsan lalong nagiging greedy ang tao. O minsan yung iba naiinggit, nagkakaroon ng envy. Ay, buti pa sa ganito, ganito yung boyfriend. Ay, buti pa sa ganito, ganito yung asawa.
Di ba ho? So paano kung ganun ho, ang definition ng love na alam ninyo, na alam ng tao? So alamin ho natin ito sa ano bang sinasabi ng Biblia? Ano ba yung true love na itinuro sa Bible? Alamin natin itong biblical love at ano yung responsibilities natin as Christians bilang tagasunod ni Kristo. Wag ho kayong mag-alala. Hindi ho ito LCM, kaya pati ho yung mga walang boyfriend o girlfriend, yung mga walang jowa dyan, pasok ho kayo dito. Ano? Hanggang sa mga senior natin, lahat tayo pasok dito. Kaya, please, pakinggan nyo lang po ito saglit. Ang ating pong pag-uusapang topic ay the radical love of Jesus. Okay? So last week po, kung kayo po ay nandito ng hapon, napag-usapan po, na tinakil po ni Pastor Joey Reyes, yung importance po na malaman natin yung ating mga gifts and our roles as part of the body of Christ, as part of the church. Ngayon, gusto ko pong idugtong ito kasi connected po ito sa paggamit natin ng ating mga gifts at sa role natin bilang mga mananampalataya. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 13. Verse 1 to 3. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Sabi po diyan sa verse 1, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. Alam niyo yung cymbal? Pag pinatunog, pang, 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 pang. Pag pinatunog siya. So ibig sabihin dito, ang sinasabi sa verse 1, even if you have the gift of speaking, kung ang skill nyo ay napakagaling nyo magsalita, kung walang love, if you do it not out of love, para kayong nag-iingay lang sa kausap ninyo. Kahit napakaganda ho ng sinasabi ninyo, maingay lang sa pandinig yung mga salitang lumalabas sa bibig ninyo. Verse 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. So kahit po napakagaling ninyong magpaliwanag, kahit lahat ng mysteries and prophecies sa Bible, kaya nyo ipaliwanag. Kahit 3 beses ninyong tinapos ang Bible school with honor, at mas magaling pa kayo sa lahat ng teacher ninyo sa Bible school, if you use your knowledge without love, sabi rito, I am nothing. Nasusundan po ninyo? Kahit ang pananampalataya nyo, malaki pa sa butil ng mustasa. Kahit gapakwan pa po ang laki ng pananampalataya ninyo, kung wala kayong pag-ibig, sabi rito, I am nothing. Okay? Verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Kahit isacrifice mo ang katawan mo, lakas mo, buhay mo sa ministry, kahit ipasunog mo pa yan, patunayan mo lang ang point mo. Pero if it is out of pride, or if it is out of yabang, and not out of love, sabi rito, it profiteth me nothing. It is in vain. So, makikita natin, ganong kaimportante ang charity or ang love in terms of using our skills and gifts in applying our knowledge and faith and in doing our ministry or sacrifice. Nasusundan po ninyo? Kung wala hong pag-ibig yung inyong, if it is not out of love yung ginagawa po ninyo, sabi it is nothing, it means nothing. So, pag-usapan natin, ano ba tong love na to? Let us define first 2 important terms bago tayo mag-proceed sa ating pag-aaralan po. Next slide please. So, tutuloy lang ho natin verse 4. Pag-usapan po natin, ano ba tong love na to? Ano ba tong charity na to? Yung charity po na pinag-uusapan dito sa verse 4 ng 1 Corinthians 13 or love, ang Greek word po nito is agape. Same po sa love
na sinabi ng Panginoon sa Romans chapter 5 verse 8. But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. The same love we are talking here sa 1 Corinthians 13 verse 4. So dadaanan lang po natin, hindi ko na po elaborate. Pero tandaan niyo po isa-isa ito. Tandaan niyo po isa-isa itong traits po ng love po na ito. Sabi diyan sa verse 4, charity suffereth long, mapagtiis. And this kind meaning you say and do good, or kagandahang loob po sa Tagalog. Charity envieth not, hindi naiinggit. Charity vaunteth not itself, hindi po nagyayabang, hindi po arogante, is not puffed up, not proud or hindi mapagmataas. Alam niyo yung tao na ang galing na activity natin, the credit belongs to me, myself, and I. May tao hong ganyan wala, kahit sa team, siya lang yung bida. Siya lang yung magaling. Walang iba kundi siya. Verse 5. Charity pa rin ho pinag-uusapan dito, doth not behave itself unseemly. Hindi ho mahalay o hindi rin bastos. Okay? Seeketh not her own. Hindi makasarili. Ang love po, unselfish, mapagbigay. Not easily provoked, meaning hindi siya short-tempered, hindi siya easily offended. Ang love po, hindi pikon. Okay? Thinketh no evil, hindi nag-iisip ng masama. Verse 6, rejoiceth not in iniquity, hindi nakikigalak sa kalikuan, o hindi tinetolerate ang maling gawain. But rejoiceth in truth. Sabihin, nakikigalak po sa katotohanan. He advocate or love what is good. Verse 7, beareth all things, lahat binabata, or lahat kaya magdala ng pasanin. Believeth all things, lahat pinaniniwalaan. Hopeth all things, optimistic na pag-ibig. Endureth all things, lahat tinitiis. Okay? Lahat po ng words po na yan describes one word, agape, love, charity. So, kung ang description nyo po ng love is blind, mali na ho agad kayo. Kaya pag mag-fill up po kayo ng, may Islam book pa ba ngayon? Wala na, no? Sorry. Iba na yung generation ko. Sorry. So baguhin niyo na sa isip niyo yung anong ibig sabihin ng love, So tandaan niyo lahat ng description na nabasa natin. Next slide please. Another word na kailangan nating tandaan is radical. Radical means very different from the usual or very different from the traditional. It is synonymous to the word extreme, profound, extensive, thorough, and absolute. So, tandaan nyo lang lagi yung love and radical. So now, what makes the love of Jesus radical? Yan, proceed na po tayo sa lesson natin. Next slide please. Number 1, let us discuss about facts about the radical love of Jesus. Number 1, it is a command. Okay? The radical love of Jesus is a command. Sabi dyan sa verse 34, a new commandment I give unto you. What is the commandment? That ye love one another. So that is the command, that we love one another. Buksan po natin sa Mark chapter 12. Mark chapter 12 verse 29 to 31. Sabi po sa 29, and Jesus answered him, the first of all commandments is, hear, O Israel, the Lord is the Lord our God is one Lord. Verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. 31, and the second is like namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself.
there is none other commandment greater than this. During Old Testament times po, if I'm not mistaken, sir, more than 600, tama ba, ang commandments na binigay during Old Testament times? If I'm not mistaken more than 600. Pero ang alam lang natin, kadalasan is the 10 Commandments. Tama po? So, pinadali na ho para sa atin na intindihin o unawain yung 10 Commandments. Kasi kung babalikan natin to, parang hinati lang yung 10 Commandments. Kung titignan natin siya, parang ganito, sabi sa verse 30, love the Lord thy God with all thy heart, thy soul, thy mind, thy strength. Isipin nyo, if we love God with all our heart, mind, soul, and strength, we will have no other gods before Him. Tama po? Kung mahal ho natin ang Diyos with all our heart, soul, mind, and strength, we will not make and worship any graven image. And if we love God with all our heart, soul, mind, and strength, we will not use God's name in vain. Malino po? Nasusundan niyo po? Yung second part ng commandment, thou shalt love thy neighbor as thyself. So if we love our neighbor as ourselves, sabi dyan, we will honor and respect our parents. Amen po ba? We will not kill or think of killing other people. We will not commit adultery. We will not steal. We will not tell lies. We will not covet other people's properties. Kung mahal natin ang kapwa natin. Okay? And sabi po dyan sa Matthew 22:40, on these two commandments hang all the law and the prophets. So, ibig sabihin, dalawa lang tatandaan natin. Love God, love other people. Love one another. Huwag na nating gawing komplikado pa. Pero truth is, itong commandment po na ito ay dati na. Old Testament days pa, panahon pa po ni Moses, binigay na. Pero bakit po sinabi ng Panginoong Hesus na new? Sabi niya, a new commandment I give you. Next slide please. New here does not mean different. Hindi po iba. Kundi, ang Greek word po niya ay kainos, meaning fresh. It is a better application. It means a better application of the commandment that was previously given during the time ni Moses. So hindi ito bago, kundi fresh. It has a new, it was presented in a fresh way, kumbaga, by Jesus. So, Jesus demonstrated the pattern and Jesus will give us the power. Mamaya po, i-elaborate pa po natin yan. Kumbaga, pinakita na po sa atin kung paano yung tamang application nung old commandment po na ito. Kasi baka sabihin nyo, love the neighbor as myself. Paano kung gusto kong saktan ang sarili ko? Saktan ko rin ba siya? Paano kung okay lang na niloloko ako? Okay lang din bang lokohin siya? So, itinama lang, itinuwid lang po ng Panginoon. Kumbaga, pinakita lang niya ng maayos kung paano natin mamahalin dapat ang ating kapwa. Jesus' life is our pattern and He will empower us so that we can be His disciple. Pero for this love to be right and powerful, dapat po ang foundation natin, ang source ng love natin is God's love. Hindi po yung sariling pangunawa natin. Kaya inuna ko ho na tignan natin yung definition ng love. Ayon sa Bible, hindi po sa interpretasyon ko, para hindi ho tayo magkamali. Para ho pare-parehas tayo ng pagkaunawa. Okay? So again, point number 1 po, the radical love of Jesus is a command. Okay? Next slide please. Number 2, the radical love of Jesus, it was given to a specific person. Sabi dyan sa verse 34, and a new commandment I give unto, kanino? You. Ang senaryo po dito, ito po ay during the huling hapunan. Kasama po niya ang kanyang mga disciples. So when this commandment was given, it was given to the disciples, His followers. So sa panahon po natin ngayon,
tayong mga Kristiyano, tayong mga ligtas, tayo po nananampalataya, tayo po, sa atin po binibigay itong commandment po na ito. Okay? So, buksan po natin sa John chapter 14. John chapter 14 verse 12. Sabi po dito, "Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also." Tatalon lang po tayo sa verse 15. Sabi dyan, "If ye love me, keep my commandments." So, if this commandment was given to us, followers of Christ, meaning, this kind of love, lahat po ng dinescribe kanina sa 1 Corinthians 13, 4-7, that kind of love should be seen evidently sa ating mga Kristiyano. Nasusundan niyo po? Amen po ba? Dahil tayo, we profess to be followers of Christ. The sad truth is, minsan, mas marami pa pong hindi Kristiyano ang kinakikitaan ng ganitong klase ng pagmamahal kaysa sa atin. Meron hong isang kapatiran na lilipat po ng bahay. Di ba ho, pag nangungupahan ho tayo, nagre-require yan ng advance deposit. Pwedeng 1 month advance, 1 month deposit, 2, pwedeng 3. Ang ni-require po sa kapatid na ito ay 1 month advance at 1 month deposit. Ngayon, inalaw ho silang lumipat dun sa bahay. Itong kapatid po na ito ay senior na po, may sakit at wala ng kapasidad magtrabaho. So nung inalaw silang lumipat sa bahay na kanilang tutuluyan o upahan, di ba ho, normally hindi kayo pwedeng mag-move in kapag wala kayong deposit at advance. Pero inalaw sila na makalipat. At nung time na po na binibigay na ni kapatid itong kanilang 1 month advance at 1 month deposit, laking gulat po niya. Kasi ang sabi ho nung landlord, "Oh, di ba kalilipat nyo lang? Baka kailangan mo pa yung pera, tsaka mo na ibigay sa akin pag hindi mo na kailangan." Nagulat ho siya. Laking gulat ho niya. Kahit ako ho nagulat eh. Pero ang mas kinagulat ko ho, hindi ho baptist yung gumawa sa kanya. Hindi ho baptist. Pero mas maganda sana kung baptist gumagawa nun. Amen po? Sana tayo. Kaya natin. Parang hirap ano? 1 month advance, 1 month deposit, tsaka mo nabigay pag kailangan mo na. Ay pagka okay ka na, nakasettle ka na. Pero hindi, kasi gulat na gulat ho siya eh. Gulat na gulat siya kasi hindi ho baptist yung nagsabi. Pero purihin ng Panginoon, Christian siya. Pero mas maganda sana kung tayo na nasa tama. Alam natin ang tama. Tayo ang unang-unang kinakikitaan at gumagawa ng tama. Amen po ba? So, it was given to us, Christians. Kaya dapat tayo ang unang very, very particular sa pagsunod ng commandment po na ito. Next slide please. So point number 1, it is a command. Point number 2, it was given to a specific person. And point number 3, it was given with a perfect example. Sabi po dyan, "A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you." Itataas lang ho natin sa verse 15, same chapter, sabi diyan, "For I have given you an example, that ye should do as I have done unto you." Alam niyo, napakabuti ng Panginoon kasi we do not have to second guess anymore paano natin gagawin tong love one another. Paano natin mamahalin ang kapwa natin? All we have to do is open our Bibles, pag-aralan natin ang buhay ni Jesus. Bible, no other books. Okay? Hindi sa opinion ng barkada ninyo, hindi sa opinion ni brother, ni sister, kundi kunin natin dito sa Bible mismo. Kilalanin natin si Jesus, paano siya naging mabuti sa atin. How He became merciful to us, how He have forgiven us. Wala pong shortcut.
Pag sinabi ng Bible na meditate day and night, mas maganda day and night we meditate. Sino ba ang aking Diyos sa tagapagligtas? Para overtime po, after ng days and months and years of practice, makuha natin kahit papano maging kind, kahit papano maging patient, kahit papano maging mapagbigay. Okay? Alam naman ng Diyos na magfe-fail tayo eh. Hindi naman tayo kagaya ni Jesus eh. Alam ng Diyos na magfe-fail tayo. Pero after so many failures, we should still pray and rely on Jesus for strength. Yun naman ang inaasahan ng Panginoon sa atin eh. So sa ganung paraan ho tayo matututo, sa ganung paraan ho tayo lalago. We should look upon Jesus, we should depend only in Jesus, wala nang iba. Hindi ho tayo matututo magmahal na kagaya ng kay Kristo kung hindi ho tayo magpapasakop sa Kanyang salita. Amen po ba? So, very, very plain po. Pasakop po tayo sa Kanyang salita. And hindi rin po tayo matututo at lalago kung tayo po titingin sa tao. Kung tao ho ang titingnan nyo. Kasi kahit ako ho, pagbaba ko lang dito, maaari magkasala na ako eh. Ay, ano ba naman si Brother Bong? Napaka-hipokrito naman to. Turo-turo pa ng love, di naman pala kayang gawin. Huwag ho kayo sa akin tumingin. Kilalanin niyo ho si Jesus. Yun ho yung sinampalatayanan ninyo eh. Siya ho ang nagligtas sa inyo eh. Siya ho ang kilalanin natin. Amen po? So keep your focus on Jesus. Keep on imitating Jesus because He has given us the perfect example. Okay? Next slide please. 5 points lang po ito. Nasa number 4 na po tayo. Ay, ganda ng ngiti. Ay, it is a command, it was given to a specific person. It was given with a perfect example. And number 4, it has a target we cannot miss. Sabi dyan, by this shall all men. Ngayon, kung mahihirapan po kayo na unawain sino yung all men na yan, para mas maganda, let us be specific. At subukan natin ano ba sino ba tong mga tao na ito? Sinabi na ngang all, sino ba to? Next slide please. Letter A. Brethren, yung ating mga kapatiran o ating kapamilya. Galatians 5:13 to 14. Galatians chapter 5 verse 13 to 14. Sabi diyan, for brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Paglingkuran daw po natin ang isa't isa. Sa pamamagitan ng pag-ibig, kagaya po ng ginawa ni Jesus Christ. Nung bago sila maghapunan, hinugasan po niya yung mga paa ng kanyang mga disipulo. Isipin nyo, siya yung master, pero he served. Ganun po ang love na dinemonstrate ng Panginoong Hesus. Verse 14, for all the law is fulfilled in one word, even this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ngayon, tingnan nyo ho yung mga nasa kaliwa ninyo. Subukan nyo lang, tingnan nyo yung mga tao sa kaliwa ninyo. Tandaan nyo ho yung sino yung mga yan. Sino yung nasa kanan ninyo, tingnan nyo rin ho. Yan. Parang stretching lang ho yan. Yung nasa likod naman ninyo, lingunin ninyo. Lingon. Yan. O yung mga nasa harapan ninyo, yan. Pakita naman kayo. Yan. Gising pa, gising pa. Kaya nyo ho bang sabihin sa mga nasa kanan, kaliwa, likod, harap ninyo, na I love you with brotherly love? I love you in the Lord? Kaya nyo ha? Amen. Kahit kaya magkamali sila sa inyo, kaya nyo pa rin sabihin na I love you in the Lord? Pagkalatan kayo ng chismis, utangan kayo, hindi kayo mabayaran agad. Naku, nawala na. Ang bihira. Kaya? Halimbawa, bad mood si kapatid, kinamayan mo, pero hindi naman pwede kamayan, ano? Kinamayan mo, nilagpasan ka lang. Nakaka-offend to, nilagpasan lang ako. Kainis.
I love you with love in the Lord pa rin kaya? Paano na pag pinagkalatan ka ng chismis? Uy, alam mo ba, si ganito, si ganyan. Ako. Di ba? Diyan tayo buhay na buhay tayo sa ganyan Pero, kaya? Napaisip po kayo? Alam niyo, ang problema, napakataas na expectation natin sa Kristiyano. Para bang hindi na pwede magkamali? Uy, si nakaka-offend yan. Ako, Kristiyano pa naman. Uy, bakit si brother sister ganito? Naku, nakakahiya. Kristiyano pa naman. Diba? O, hindi ikaw nang perfect. Di ba? Tanggapin nyo naman na bawat isa sa atin, makasalanan pa rin Bawat isa sa atin, may kahinaan pa din. Nagkakamali pa din, nadadapa pa din. Kaya nga all the more na kailangan nating i-demonstrate itong love Sabi, rejoice not in iniquity. So pag may maling ginawa, warningan mo, sabihan mo. Pero pag tama naman ang ginagawa, makigalak ka naman. Huwag mong siraan. Amen po? Huwag nating kainggitan yung mga kapatiran nating umuunlad. Makigalak tayo sa kanila. Pag-pray natin, Lord, salamat sa kabutihan mo kay brother ganito. Umaasenso siya. Huwag natin pag-isipan ng masama yung iba. Unawain natin. Kung nakakagawa ng mali, alamin natin at unawain natin. Alam niyo, nakakalungkot minsan, mas patient pa tayo, mas may kakayanan pa tayong umunawa sa mga taong hindi natin kilala kaysa sa kapatiran natin. Kaysa sa kapamilya natin. Opo, nakakalungkot po. Pero totoo po yan. Yung mga kabataan, alam niyo, di ko alam kung nakikita ninyo sarili niyo. Ngayon, bawal lang dumalo sa bahay na may bahay, pero dati nakakadalaw kayo sa bahay ng mga classmate ninyo, babatiin niyo yung nanay ng classmate ninyo, ng kaibigan ninyo. Hello po, tita. Good afternoon po. Good afternoon po sa inyo po. Napakaraming po, pagka bumati po, Pero pag umuwi ng bahay, Nay, may pagkain na ba? Tum na ako. Ako po yun dati. Natatawa lang po yung nanay ko. Pero ako po yan dati. Biyaya lang po ng Panginoon dahil sa salita niya, pwede niya tayong baguhin. Kahit mukhang hindi. Minsan uutusan yan. Nak, magugas ka ng pinggan. Mamaya anak, hindi mo alam, busy ako sa module. Pero pag sabi, friend, samahan mo naman ako, bibili ako sa mall. O sige, saglit, bibihis lang ako. Kahit di pa naligo. Diba? Sino nakaka-relate? Huwag nyo na itago, huwag nyo na pigilan yan. Pero sabi ng Panginoon, huwag ganun. Kasi sabi, do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kapatiran natin, kamag-anakan natin, sila po ang unang dapat nakakatanggap nitong klaseng love po na ito. Hindi po ang ibang tao. Amen po? So, yan, brethren, tandaan nyo na mga kapatiran natin. Next slide, please. Pangalawa po, stranger. Open your Bibles to Matthew chapter 25, verse 35. Matthew chapter 25, verse 35. Mabasahin ko na lang po. Sabi sa 35, for I was hungered and ye gave me meat. I was thirsty and ye gave me drink. I was a stranger and ye took me in. 36. Naked and ye clothed me. I was sick and ye visited me. I was in prison and ye came unto me. Ministry to ng feeding Tama sir, no? Parang ganun ang ginagawa nila Hindi naman nila kilala yung mga magwawalis natin Hindi naman nila kaklose yung mga kapulisan, yung mga preso. Pero pinagmamalasakitan natin. Amen po. 37. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered and fed thee, or thirsty and gave thee drink? Sa 38. When saw we thee a stranger and took thee in, or naked and clothed thee? Sa 39. Or when saw we thee sick
or in prison, and came unto thee? And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Ayun, napakaganda ho sana ng mundo o ng paligid natin. Kung lahat ho ng Kristiyano, may isa sa puso ho ito, na ang motivation po sa pagkilos at pananalita, pakikitungo sa ibang tao, na ginagawa niya yon para kay Kristo at hindi para kung kanino. Sabi sa Bible, whatever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Sabihin, huwag kang pakitang tao lang. Ako ho, sa araw-araw, I don't know if makaka-relate po yung ibang driver dito, marami po akong struggle during pagmamaneho. Ang routine ko po, bago po ako alis ng bahay, mananalangin po ako sa Panginoon for safety, for guidance, and ang isa sa hindi nawawala, Lord, bigyan mo ako ng kakayanan na sa likod po ng manibelang ito, maging kalugod-lugod po ako sa iyo. Okay? So drivers, hindi ko alam kung nakaka-relate kayo dito sa mga marunong mag-drive. Hindi pa po nakakaalis ng 5 minuto, may kakat na po sa akin na motor. Ay bay, talaga naman, kung anong gusto kong sabihin. Pero sa isip ko na lang po. Sabi ko, Lord, sorry, kasala kagad ako. Hindi pa po ako nakakaalis ng bahay ng 5 minuto. Bago ho ako lumiko ng main road, biglang paahon ho kasi yung sa amin eh. May bigla hong paparadang UB Express or jeep na magsasakay ng 2 minuto. Habang ako ay dapat pupunta sa linyang yon at ako yung paahon. So lumilikot na naman ho ang isip. Parang may nag-aaway sa tenga ko na dito, sige, mainis ka. Sige, babaan mo ng bintana. Pero dati ho, baka kung ano-ano na nasabi ko. Hindi ho ako naririnig ng driver. Pero minsan nagmamanifest ho sa atin sa busina. Tama ho? Mga driver. Tama po, no? So, alis ka ulit. Wala pa ulit 1 kilometro na kalilipas. Bigla naman may pedestrian na tatawid ng bigla. Wala sa tamang lugar. So, kahit ka nagdadrive lang, yung kapwa mo na hindi mo naman kakilala, hindi ka man niya nakikita, pero nakikita ng Diyos, paano nagre-react yung puso mo, yung utak mo. Pero sabi ng Diyos, isipin lang natin, pwede na tayo magkasala. Pwede na tayo magkasala. Pwede namang yung tumawid, pagbigyan ko na lang eh. Pwede namang yung nagsakay ng wala sa lugar, unawain ko na lang kasi nagtatrabaho lang naman yun eh. Pero araw-araw po, yan po ang struggle ko. Pero it doesn't mean na imposible ay hindi na tayo lalapit sa Panginoon. Tama po? Hihingi pa rin tayo ng lakas na ma-overcome natin yon. Isa pa hong struggle ko, sa sasakyan pa rin. Hindi ko alam kung makaka-relate pa rin kayo. Yung nakahinto po kayo sa traffic light, tapos, pa yung barya. Pa yung pangkain. Alam nyo dati, to be honest po, parang ni-screen ko pa siya, karapat dapat ba itong bigyan? Parang niloloko lang ako nito. Ito, ginagamit pa yung bata, makapanglimos lang. Ayun, napaka-judgmental ko ho, talaga. Kaya pasalamat ko sa Panginoon, alam po na sa akin. Pasalamat po ako sa Panginoon kasi nang mabasa ko po itong 1 John chapter 3, verse 17. Buksan ho natin. 1 John chapter 3, verse 17. Buksan ho natin, basahin natin saglit. Sabi dito, but whoso hath these words good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? So nung nabasa ko po ito, since then, sabi ko kahit piso, kung walang-wala, kahit panalangin, or biskwit, kahit ano, basta may maiabot ako. Hindi ko alam sa conviction ninyo, pero sabi ko, tinanggap ko na lang ho na kung sakaling ito mang nanghihingi na ito ay ng lolo ko, it's on him, hindi po sa akin. At least ako ginawa ko yung
part ko na makalulugod sa Panginoon. Okay? So, let us not withhold our love to strangers. Kasama sila doon sa all men. Amen po? So pag may nakasalubong kayo at may opportunity kayo to share love, to give love, do it. Kahit hindi natin kilala. Kahit alam nyo minsan na parang may kapasidad naman ho na magtrabaho yung tao kung nanghihingi ho sa inyo at may kapasidad kayo, bigyan nyo kahit konti. So letter C, next slide please. All men, brethren, stranger, kasama po dyan ang enemy. Hindi ho kayo nagkakamali ng dinig. Enemy. Kasama ho sa mamahalin natin. Matthew chapter 5, verse 43. Matthew 5:43. Sabi po dyan, ye have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. 44, but I say unto you, love your enemies. Paano? Sabi dyan, bless them that curse you. Do good to them that hate you. Pray for them which despitefully use you and persecute you. 45, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust. 46, tuloy po natin. For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? Alam niyo yung mga kapwa magnanakaw, sabi nila galit sa kapwa magnanakaw. Pero habang kasundo nila yung magnanakaw, love din nila yun eh. Yung mga gumagawa ng mali, yung mga gumagawa ng kasalanan, kaya rin nilang mahalin ng isa't isa hanggat napapakinabangan nila. Pero sabi dito, kung mamahalin mo lang yung mahal ka, anong reward meron ka? Kasi napakadaling mahalin ng taong mahal ka. Napakadaling mahalin ng taong gumagawa sa iyo ng maganda. Napakadaling mahalin ng taong gumagawa sa iyo ng mabuti. Di ba? So, anong pinagkaiba natin sa mundo kung ganon? We're not peculiar. Hindi tayo different pag ganon ang ginawa natin. 47, and if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so? So, alam nyo minsan na pagpapalit-palit ho natin ito. Minsan yung enemy madaling i-identify. Pero minsan yung brethren ang ginagawang enemy. Ano ho? Tapos mas patient pa tayo, mas mahaba pa ang pangunawa natin sa hindi natin kapatiran, sa hindi natin kapamilya. Alam nyo, I appreciate itong Bible natin, itong ating King James Version Bible. Yung binasa natin ho kanina sa 1 Corinthians 13 about love. Anong word na ginamit dyan? Charity. Nakakita na ho ba, di ba charity, kawang gawa? Nagbibigay ng pagkain, ng damit, anumang needs. Nakakita na ba kayo na nagcha-charity works sa Ayala, Alabang? Or sa San Lorenzo Village, sa Dasmariñas, Legazpi, sa mga high-rise condo. May nakita na ba kayo nagcha-charity works ho dyan? Meron no? Wala po ano? Bakit? Kasi yung mga taong yan may kaya na. And I like what the Bible used. The word here is charity. Because itong mga character traits ng love po na ito, hindi naman ho sinasabing ibigay natin doon sa mga may kaya din na magbigay sa atin ng ganong klaseng love eh. Ibigay nyo sa mga taong walang kapasidad magbigay sa inyo ng love. Ipakita ninyo sa taong walang kapasidad maging patient sa inyo. Ipakita ninyo sa taong walang kapasidad maging kind sa inyo. Amen po? Nasusundan niyo po ako? Kung bastos po, wag ho kayo magpakabastos. Hello? Be kind. Kung ginawan ka ng masama, wag mo nang pagplanuhan din ng masama. Gantihan mo ng mabuti. Kristiyano na tayo eh.
So, kung ano po yung love na na-experience natin sa Diyos, kung ano po yung love na na-experience natin kay Jesus Christ, ganun din ho ang sikapin nating ipakita natin sa iba. Amen po ba? So, all men, we have a target that we cannot miss. All men. Lahat ho ng mga taong ito, brethren, stranger, enemy, sikapin ho natin silang mahalin. Biblical love. Okay po? Next slide please. Number 5, it is our mission. Sabi diyan, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. According to the Bible, other people will know that we are the disciples of Jesus because of this love. And other people will also know Jesus through us because of this love. Question: evident po ba sa pamumuhay natin itong klase ng love po na ito? Pag nakita ba tayo ng tao, sasabihin nila na, Kristiyano yan, follower ni Jesus Christ yan. Ganun ho kaya makikita sa atin? O, si ganito, mandaraya yan. Si ganito, naku, laging inaaway niya asawa niyan. Binabato ng maleta. Si ganito, mukhang napakasinungaling ng taong yan. Hindi ko kinakausap yan, sinungaling yan, barbero yan. Kurap yan, si ganito. Si ganyan, babaero yan, scammer yan. Ganun kaya, nakakaiwag naman ho kasi dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. We are ambassadors for Christ. Huwag naman sana yun ang identification ng mga kapitbahay natin sa atin. May humarang lang sa garahe mo, "Hoy, malis ka dyan! Garahe ko yan! Kung malang dyan!" Tahimik ko. Pag tinignan ho kayo ng ibang tao buhay natin, mapapaisip kaya sila na, sino ba itong Jesus Christ na sinasamba nito? Will our lives point others to Jesus Christ? Sabi sa Matthew 5:16, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Napakarami ho nating alam na verse na magaganda about good works, about love, about forgiving, about being merciful. Alam niyo, wala tayong problema in knowing God's Word. Kasi marami tayo napapakinggan natin tuwing Wednesday, tuwing Linggo, sa devotion. Our real concern is, karamihan ho ng salita ng Diyos, isinasanguso lang ho natin. Ulitin ko, lahat ho o karamihan ng salita ng Diyos, isinasanguso lang ho natin. Meaning sa bibig lang, meaning sa pananalita lang, nananatili lang hong alam natin pero hindi natin isinasabuhay. We do not put enough effort na ipamuhay ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, "Be ye doers of the word, and not hearers only." Be ye doers. Be ye doers of the word, not hearers only. Are we fulfilling our mission bilang anak ng Diyos in letting other people know of the love of Christ? Kita kaya sa buhay natin? Alam niyo itong pinag-aaralan po natin na love? Napakahirap. Napakahirap pong gawin. Napakahirap pong ipamuhay. Lalo na kung napaliligiran ka ng taong naninira sa'yo, inggit sa'yo, umaaway sa'yo, nagkakalat ng chismis. Napakahirap. Oo. Pero sabi ng Bible, pray without ceasing . And I can do all things through Christ which strengtheneth me. Anak ka na ng Diyos . Hindi ka na dapat namumuhay na kagaya ng iba. Amen po? Mahirap po, mahirap yan. Pero the more we realize that we cannot do things for God, the more that we should depend on Jesus. The more that we recognize that we are weak, na hindi natin kaya yung mga bagay na to, na hindi natin kayang magmahal kagaya ng love ng Panginoong Hesus, the more we should rely on Jesus. Ask for strength. Ask for guidance.
Last verse po and I will close. Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Ephesians 5, verse 1 and 2. Sabi po dyan, "Be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us." Walk in love. Mamuhay po tayo sa pagmamahal. Mamuhay po tayo sa pag-ibig. And hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Christians, it is our mission to let Christ be known. It is our mission for the gospel to be known so that maligtas din po yung ibang tao. Hindi lang po tayo. Maligtas yung mga kamag-anakan natin, kapitbahay po natin. Gamitin ho natin buhay natin, yung testimony natin. Pwede po. As Christians, yun po yung mission natin. Next slide, please. The radical love of Jesus must be evidently seen on His peculiar people. Tayo mga Kristiyano, wala nang iba. Tayo mga Kristiyano, we are God's peculiar people. We are different. We should be different. Dapat iba tayo. Dapat iba tayo, mga Kristiyano. Hindi tayo dapat kagaya ng nasa mundo. Kung nais mong gamitin ng Diyos ang buhay mo, you should live and love differently. You should live and love biblically. Ayon po sa salita ng Diyos, loving others as Jesus has loved us is a command that all of us should obey. And lahat po tayo na anak ng Diyos, this is our mission, to love one another, so that other people may know the love of God through Jesus Christ. Nawa po, naging hamon po sa inyo itong simpleng mensahe po na ito at magsilbing paalala po sa ating lahat na mahalin po natin ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal sa atin ng Panginoong Yesus. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po. Tayo po tayong saglit. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Pagkat una mo kaming minahal. Marapat Panginoon na pag-alayan ka rin ang aming buhay bilang papuri, bilang pasasalamat. Upang ang iyong pag-ibig na nahayag sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus ay masalamin po at evidently makita, Panginoon, sa aming pamumuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, mahalin ang aming kapwa, gaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Tulungan mo kami, Panginoon, na higit pang lumalim ang aming pangunawa sa inyong pagmamahal na ibinuhos mo po sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa ipong lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis ng pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. The church says, Amen. So maraming salamat, Brother Bong, sa salita ng Diyos na iyong ibinahagi sa buong iglesia ngayong hapon. Okay, tinatawag ko po si Brother Danny para sa ating operatory prayer, please. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na pagpala, na siyang lumalang ng langit at ng lupa, at lahat po ng mga naririto. Pinupuri ka po namin, pinasalamatan, nilolhati, dinadakila sa iyong pag-ibig na ginawad sa amin. Your unending love, your unlimited love. We are so thankful, Lord, that we have you. Salamat po sa kagandahan ng iyong salita na binahagi po sa amin ng aming kapatid na si Brother Bong. Patuloy po ang pagpalain ng kanyang ministry na ginagampanan. Pagpalain po ang kanyang pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy po siyang gamitin sa mga gawain sa ministeryo.
Dalangin ko rin po, Panginoon, ang patuloy na pagkapala mo sa bawat isa, sa bawat member ng Christ Baptist Family. Patuloy po kaming ilayo sa anumang hibo po ng pandemic na ito, na lumiligalig po hindi lamang sa aming bayan, kundi sa buong mundo. Patuloy po kami, Panginoon, pangalagaan. Salamat po sa iyong pag-ibig na binahagi sa amin. At bahagi naman po ng aming pag-ibig, kami po ay magkaloob po ng aming mga tithes and offering at patuloy po itong pagpalain para sa ikaganda at ikaayos ng ministry po na ginagampanan ng Christ Baptist Family. Salamat po sa ipon lahat ng kapurihan sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. Makapo na po tayo. Kaya awitin po natin last stanza. Are you ever burdened with a load of care? Have you Count your blessings in one by one. Count your blessings in one by one. Count your blessings. Amen. Okay, so any announcement? By the way, last Friday ay very special po yon para kay Pastor Jonas at Sister Mira. So, nagpalitan po sila ng pangako sa isa't isa. So, kinocongratulate po natin si Pastor Jonas at Sister Mira. Oh, yung bagong kasal last Friday. So, congratulations, Pastor Jonas and Sister Mira. Yan. So, bago po tayo umuwi, ay bilang pasasalamat po nila na mag-asawa, ay meron po tayong iuwing snack o something na pabaon po nila para sa atin. So, see to it lang na pag-uwi po natin dyan, mamaya paglabas sa lobby, ay abutan po tayo ng something na ikabubusog po ng ating physical na pangatawan. Okay? So, maraming salamat sa ating mga mangaral sa araw na ito, Pastor Campo at kay Brother Bong, na tunay nga na tayo ay binusog ng salita ng Diyos sa buong maghapong ito. So baunin po natin sa ating pag-uwi yung kagalakan, yung mga prinsipyo po ng salita ng Diyos na ating natutunan. Okay? So napakahalaga po niyan sapagkat yan po ang ating lakas sa ating pong paglalakbay sa ating Christian life. Okay, so tayo pong lahat ay tumayo at umawit tayo ng, sige po. So paano lang po, paalala lamang po, yung ating commitment po kaninang umaga, meron tayong nire-raise na 70,000. So ang na-raise pa lang po natin ay 32,500. So kulang pa po tayo. So akin pong encourage yung mga kapatid natin na kung kayo po ay pinagpala ng Panginoon, mangyari lamang po kahit any amount, makakatulong po yun dun sa 70,000 na in-raise po natin. Pwede nyo pong lapitan si Sister Ethel at si Brother Eli. Okay, so tayo pong lahat ay tumayo. After po nitong awitin na to, Victory in Jesus, awitin natin, first and last stanza. Pangunahan tayo sa closing prayer ni Brother Randy.
Victory in Jesus. Awitin po natin. First verse, now sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory. Amen. Sing on. My Savior forever. He sought me and bore me with His redeeming love. He left where I'm weary, and all my love is to Thee. He guides me to victory. Believing that and sing the last verse. I heard about His beauty, of His lips far revealing, how He made the way to walk again, and caused the blind to see. And then they cried, "Dear Jesus, come and heal my broken spirit." And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and brought me with His redeeming love. He loved me where I'm weary, and all my love is to Thee. He guides me to victory. Believing God can save Amen. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit. Salamat po, Panginoon, sa maghapon na binigay mo po sa amin, sa pribilehiyo na kami po ay makadalo po sa iyong panambahan. Salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa patuloy na biyaya at pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Higit po lalo, Lord, salamat po sa iyong salita na nahayag sa mula pa po kaninang umaga hanggang sa ngayong hapon, Panginoon. Salamat po sa mga ngaral na ginamit mo po kay Pastor De Ocampo kaninang umaga at ngayon po kay Brother Bong, Panginoon. Salamat po sa talino na ibinigay mo po sa kanila at sa willingness po na magpagamit, maging daluyan po ng iyong mapagpalang salita. Pagpalain mo po sila, Panginoon, kanilang buhay, kanilang pamilya, kanilang ministry, Panginoon, maging ang mga desires po ng kanilang buhay, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, salamat po sa bawat isa na nandito. Mula pa po kaninang umaga, Panginoon, naglaan po ng oras at resources, Panginoon, upang maibigay po ang pinakamataas na papuri po sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak sa lahat po ng aming pinagsisikapan, Panginoon. At we pray, Lord, na kami po ay yung pasaganain, Panginoon, upang kami rin po ay sumagana sa pagbibigay po sa inyo at paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Gayun din po, Lord, naalala po namin ang aming mahal na pastor, kanyang asawa, at pagpalain mo po sila, Lord, ingatan po sa lugar kung nasaan po sila, Panginoon. Gamitin mo po silang blessing, Panginoon, sa lugar na iyon. Ganyan din po ang kanilang pamilya, Lord. Ingatan niyo po sila at proteksyonan
at huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon. And we pray, Lord, na ang salita na aming narinig, Panginoon, ay hindi manatili po, na narinig lang po namin, Panginoon. Pagkos po, ito po ay may isa pumuhay po namin, Lord. Makita po sa amin na kami po ay lumakad ng may kabanalan ayon po sa iyong kalooban, ayon po sa iyong salita. At ang pag-ibig na naranasan po namin, Lord, ay mag-overflow po sa amin, Lord, at ma-share po din po namin sa iba, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at sa aming pag-uwi ay ingatan mo po kami, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ay patuloy po na ang biyaya at pagpapala ay sumagana po sa bawat isa at sa lahat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin ng may papuri at pasasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Mangyari lang po, please po, upo muna po tayo dahil po yung food na hinahanda po sa atin ay hindi pa po tapos i-pack. So, magantay-antay lamang po tayo ng ilang minuto. Tapos po ay paglabas po natin dyan, isa-isa ay ibibigay po sa atin. At babaunin po natin sa ating pag-uwi.